Ang dapat nating pangalagaan ay hindi lang yung ating katawang lupa, kundi yung ating kaluluwa, yung ating buong pagkatao. Kaya iwasan natin ang anumang uri ng karamutan, ng katakawan, at anumang uri ng kasalanan na totoong makapagpapadumi sa ating pagkatao sapagkat ito'y nagmumula sa ating puso. Sa banal na Eucharistia, ang tinatanggap natin ay hindi lang pagkain ng katawan, kundi pagkain ng kaluluwa. Sapagkat ang sustansya nito ay hindi lamang nagbibigay ng kalusugan, kundi nagbibigay ng mabuting kalooban. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala rin pang-unawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam na hindi nagkapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok yun sa kanyang puso kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiabid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng mga kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman Pagbati po, natin Father sa mga Franz. nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Kung kayo po ay mahilig sa mga cooking shows ng araw, gaya nung napapanood natin pag-araw ng linggo, yung inchik na nagluluto, na lahat ng klase ng ulam may betchin. Hanggang ngayon siguro naaaliw kayo sa mga palabas na may pagkain, katulad ng mga food vlogs o kaya naman yung mga tinatawag na mukbang. Sapagkat yung pagkahilig po sa pagkain ay natural po sa tao. Taas nga kamay dito ng hindi mahilig sa pagkain. Meron mo bang hindi mahilig sa pagkain dito? Lahat naman ho tayo, ginigisa pa lang ho yung bawang, naglalaway na. Lahat naman po tayo, kahit yung mga nasa ibang bansa, kapag pagkain ang pinag-uusapan, talagang gustong-gusto natin yan, no? Ganon din nung panahon ng ating Panginoong Jesus. Kahit na pag napunta kayo sa Holy Land, ang karaniwang pagkain lang naman nila doon tinapay at alak. Lalo na yung mga nagugutom, kahit anong pagkain ang nasa harap niya, talagang kakainin niya. Dahil mahalaga din naman ang pagkain sa buhay ng tao, hindi lang ito nakapagbibigay hindi lamang nito napagbibigyan ng ating mga panlasa, ang pagkain din ang nagbibigay ng lakas sa ating katawan. Kaya napakahalagang usapin ng pagkain noong panahon ni Jesus. Dahil ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, merong mga ilang pagkain na hindi po pwedeng kainin dahil ito'y itinuturing na marumi.
Halimbawa, hindi pwedeng kumain ng talaba at ng tahong. Sarap pa man din. Bakit? Sapagkat ito'y may kabibe. Hindi po pwedeng kumain ng galunggong. Tanong niyo sa akin, bakit? Walang kaliskis. Hindi po pwedeng kumain ng taba. Naku po, sarap pa man din yan, lalo na yung nasa dulo ng barbecue. O yung mga nakasingit-singit, sa karne. Bakit masama? Dahil yung taba, sinusunog sa templo yon. Dahil mabango yung amoy ng taba, yun daw iniaalay sa Diyos. Pero tingnan ninyo, nag-aral yung mga scientists at yung mga eksperto, mga dalubhasa, tungkol sa mga pagkaing ipinagbabawal ng Diyos sa matandang tipan. At natagpuan nila, meron palang praktikal na kahulugan yon. Hindi ipinagbabawal ng Diyos yon dahil walang malalim na dahilan. Natuklasan nila, yun palang mga talaba at yung mga tahong. Yan pala ang mga tagapaglinis ng dagat. So yan ang sumisip-sip ng lahat ng dumi sa dagat. Sarap, no? Yung palang mga isdang walang kaliskis, mas mataas yung uric acid kumpara dun sa mga isda na may kaliskis. At yun, obviously, yung taba ng baboy, pinagmumulan niya ng kolesterol, bad cholesterol. Kaya pala ipinagbawal ng Diyos yun sa matandang tipan. Dahil kaya itinuturing itong marumi, dahil talagang marumi at nakasasama sa kalusugan ng tao. Kaya ito'y nanggagaling sa malasakit ng Diyos sa atin, na pag sinunod natin yung pinagbabawal na kainin, hindi naman dahil naaapektuhan nito ang ating kaluluwa, kundi yung ating katawan ay nahihirapan. Naaapektuhan yung ating kalusugan. At yun yung nililinaw ni Jesus. Na kaya yun ipinagbabawal, hindi dahil ito'y nakasasama sa kaluluwa, kundi dahil nakasasama sa katawan. Dahil yung pagkain, matapos mong kainin yan, idudumi mo rin yan. At yung pagkain na ipinagbabawal kapag kinain mo, pagdudusahan niya ng iyong katawan. Pero ano ang pinagmumula ng kasalanan? Yung puso ng tao. Kaya dapat nating ingatan. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Pwedeng lahat ng bawal, iniiwasan mong kainin. Pero kapag ang kasalanan, hindi mo iniiwasang gawin, hindi ka rin maliligtas. Kapag yung pagkain ay naging katakawan, yan ang nagpaparumi sa kalooban ng tao. Hindi na masamang kumain ng dugo ngayon. Hindi na masamang kumain ng tinumis at ng Betamax. Pero masama kapag ito'y naging katakawan na inaabuso mo yung katawan mo dahil alam mong ito'y makasasama sa iyo. Ang kasalanan, hindi yung pagkain. Ang kasalanan, katakawan. Nakikinig kayo? Ano ang kasalanan kaugnay ng pagkain? Yung karamutan na ikaw, may pagkain ka at labis-labis yung pagkain mo, pinagkakait mo naman sa iba yung pwede mong ibahagi sa kanila. Yan yung kasalanan kaugnay ng pagkain. Kaya minamahal kong mga kapatid, sana, una, mainam na sundin din natin yung mga ipinagbabawal na pagkain sa matandang tipan. Uli, hindi dahil sa nakadudumi ito ng ating kaluluwa, kundi dahil ito ay may masamang epekto sa ating katawan. At yung katawan natin, biyaya ng Diyos yan, kaya dapat nating ingatan yan. Amen ba yun? Pangalawa, ang dapat nating pangalagaan ay hindi lang yung ating katawang lupa, kundi yung ating kaluluwa, yung ating buong pagkatao. Kaya iwasan natin ang anumang uri ng karamutan, ng katakawan, at anumang uri ng kasalanan na totoong makapagpapadumi
sa ating pagkatao sapagkat ito'y nagmumula sa ating puso. Sa banal na Eucharistia, ang tinatanggap natin ay hindi lang pagkain ng katawan, kundi pagkain ng kaluluwa. Sapagkat ang sustansya nito ay hindi lamang nagbibigay ng kalusugan, kundi nagbibigay ng mabuting kalooban. Kaya sa pagtanggap natin sa Panginoon, naway alisin niya ang lahat ng katakawan at karamutan sa ating puso at lahat ng uri ng kasalanan na maaaring magpadumi sa ating pagkatao. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, huwag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.